So magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kanina po dito din po kami galing. So may napili po kami ditong salaset para po sa bahay nila Ate Gemma and Kuya Jandre. No? Kasi yung table po, pinalabas na po para kahit paano maka-presko po yung kain nila dun sa labas. Yan. Kanina pa po kami ikot ng ikot. So may nakita kami yung parang nung salasit na foam, no? Pero ito, mas matibay ito. Kahit sampahan ng mga bata ito, no? Ay hindi basta-basta masisira. Unlike dun sa kutsyon, no? Eh, madaling masira po yun. Abutin lang ng ilang buwan. Nagtingin na rin po kami ng ano, yung ratan na plastic. Late. Sana po yung ano tayo? Ito, center table niya. Saan po dyan? Ito. Ito. Tapos apat na upuan. Ay, apat na po. Kaya. Ito, apat na to. Tapos lang. Tapos itong ano. Talagang pinabungga palalo yung mga kagamitan ni ano nila Ate Gemma. Bigat. Ayan. Nagkakagitin na na po eh. Sa karaton yun ka na. Para magawagas ka. Boy. Dapat palpotang karton. Kaya tayo sa nagkajalugang ko. Ito, ang ganda rin, no? Kaya lang, medyo mahal din. Yung mga yan, mga 20 plus. Meron din silang kuna dito. Ganito binili namin kay Budang. Yan. So, didiskartehan na lang to kung paano mapagkasya. Kasi mabibigat. Ayan. Subukan dyan kung kasya. Yun, pwede. Yan, sakto lang. Natokas ko. So, tingin sa mga maganda. Eh, kaya natin kayo dyan sa pagdaan yung mga. Yun. Sakto. Pan. Ano kaya to? Hindi na pwede yung ito din, pasensya. Ay, tama ito. Ayan, so yun po mga kababayan, isakay na po yung salasit, no? At nagkasya dito sa dalawang tricycle. At kami ay babiyahin na naman papunta dun sa barangay nila Ate Gemma. So ayan, alas 4 na po ng hapon, pero grabe, napakainit pa rin. Ayan, so okay na.
So yan po, abangan po natin dito yung isang tricycle kasi medyo mabigat po yung kanyang karga. Lalim din ito, oh. Grabe oh. Yes, nandito na po mga kabayan, nakarating na nga po at kailangan pa namin itong hakutin agad-agad. Baka maabot natin ng ulan, hindi natin ito pwedeng itakbo dahil mabigat. Yes, meron na silang sofa. Yes, meron na silang salasit mga kabayan. Kasi meron akong leader na nakita mga kabayan, no? Foam. Hindi matigas, hindi kahoy, hindi ganito. Kaya lang, ang nangyari po mga kabayan ay inisip ko yung tatagal, yung hindi agad-agad masira. Yung foam, yung leader mga kabayan, masira yun, yes, pwedeng ipa-upholstery. Pero, gagastos ka rin ng bongga, ganun ang nangyayari sa amin. Kapag napunit, kapag pangit na ang pina-upholstery namin mga kabayan, so bongga din ang singil. So, unlike dito mga kabayan, varnish lang, at least medyo mura at tatagal na hindi ka agad lulundo or bibigay, mapunit, or kahit ano pa man dyan, matibay sa madaling salita, kahit ipukpok pa ito mga kabayan. No, kahit sampahan pa ng mga bata, kahit baliktad, kahit ilang beses ka ditong tumalon-talon, kahit si Kuya Jandre, lahat mga kabayan, kahit patungan pa to, hindi magigiba, hindi masisira. At talagang matibay mga kabayan. Kailan pasensya mo na ngayon ha? Nakalimutan ko, no, naka-specific to, nakalimutan ko sa ilang sponsor mga kabayan. Hindi ko dala yung aking listahan nandoon sa bahay po mga kabayan. Baka mamali tayo, kaya maraming salamat muna ngayon at i-flash na lang natin yan, no, kung sino yung naka-specific. Sa bagay, lahat naman na gustong ganito, halimbawa, okay, sige Lori, ito para sa salasit, ito para sa ano, ay naka-centralize naman po lahat yung mga kabayan kasi maraming gustong ganito. So, binili natin kung anong mga kailangan ni Ate Gemma mga kabayan. At mabanggit naman natin yan din sa final natin mga kabayan. Okay, sige Kuya Jandre. Kaya pa? Oh, kaya pa, ma'am? Ha? Kaya mo pang magbuhat? Oh. Kaya o hindi na? Kaya. Pwede naman kami lang, ikaw muna magkamera sa akin. Ha? Ito, kaya ko to. Oh, kaya. Okay, sige. Ang problema natin ngayon, paano kung kakayanin sa pwesto, sa bahay ni Kuya Johnny, kasi malaki ito mga kabayan. Ito ang ganda, oh. So, gano'n mo nga, Kuya. Iharap na natin. Sige, tulungan kita. Doon sa gitna ng ano, ayaw ko may dadaan dito. Ayaw ko may disturbo. Yan. O, upo nga tayo. Subukan natin upuan. O, upo ka dyan. O, tapos maglagay ka ng kahon dyan. Kailangan magtulpi muna sila. Makarami tayo maghapon. Hayahin na trabaho. Diba? Upo lang tayo dito. Hingi lang tayo ng donasyon. 5-5, 10-10. Lahat ng dumaan dito. Makarami tayo maghapon. No? Diba? Ang problema no, diretso yun tayo nga eh. Problema dito, Hen? Hindi. Pero dapat ikaw muna mauna, Ay, wow. Ayos? Upo ka nang maayos, Sandalan mo. Oh, di ba? Ang ganda mga kabayan. Meron ka bang ganito dati? Wala, ma'am.
Wala? Anong upuan mo dati? Kawayan. Kawayan, yung gigiwang-giwang pa. Kamuntikan pa akong nabuwal. Opo. Oh, 'di ba? Ngayon, kahoy na talaga, totoong kahoy na talaga at may mga ukit-ukit pa ha. 'Di ba? Kailang walang butas-butas dito, lagusan ng utot. No? Oh, maganda 'yan. Kaya mo 'to ha? Oh. Oh, tara sige. Kasi marami tayong bitbitin. Yari, okay na. Let's see na kay Nanay Ermal. Pero kaya mo yan? Sige. Hindi na po. Masakit sa ulo na, akala mo ha? Lali mo lang. Akala mo lang. Oh, kaya? Oh, sige, tara. Hops. Mabigat ha. Sakit sa ulo mga kabayan. Kasi solid siya. Ha. Sige, tibang na natin to doon. Oh. Malayo. Oo. Yun ang iniiwasan ko, yung mamugabong. So, ayan po mga kabayan, unti-unti natin ipasok at pagkasyahin natin mga kabayan. Dahil solid, mabigat, malalaki. Pilawin natin. Yan. So, di ba mga kabayan, no? Ang lalaki, lalo na ito. Ayan. Yung pinakaano niya. Dapat dalawa tayo, kuya. Ayun pa pala. O, Nanay Erma, si ano na, mabigat. Baka makunan kayo. Ano ba naman sinabi niya, madam? Bakit? Baka makunan ka. Oo nga, no? Tapos may center table pa. 'Di ba? Bongacious ang bahay ni Ate Gemma and Kuya Janry. Yes. Bongacious na bongacious talaga. Ayan. O, 'di ba? Tapos mayroon pang center table. Lumit ang space pero dumami kasi ang kanilang kagamitan. Yes. Kunin mo yung ano sa ilalim mo. May ipit. Yan yung kanilang center table. Ayan. Okay, shoes. Sige. Sabi mo ha. Oo, ma'am. Maganda. Sige. Opya. Siguraduhin mo na, hindi tayo maganda bonggo-bonggo. Oo, ma'am. Oh. Oh. Oh, ayan. Oh. Oh. Susan, ganda. Manood. Oo, manood ng TV, di ba? Mainit. Tapos, mabuksan kaya. Sakto lang. Oh, saktong-sakto. And, tapos dito rin. Hindi ka siya. Sayang. Ay, kunti lang. Yan ang problem. Nabitin. Maganda sana kung dyan no? Pero wala tayong magawa kasi hindi naman kasya.
Alangan pilitin natin. Pero ang center table, try natin dito. Yung. Yun. Ay, dito yan. Dito sa gitna. Oo. Yan. So, ayan mga kabayan, talagang dalawa lang ang magkasya dito. Hindi na talaga pwedeng, kasi sisikip na talaga. So, ganyan lang siya. Ang center table, dyan na rin. May isa dyan. So, saktong-sakto lang talaga. Pati yung center table dito mga kabayan, okay na to dito. Hindi na pwedeng dagdagan pa kasi hindi na sila makakilos. O, dito na lang yan. Yan. Wala na. Puno na tayo dito. Importante, meron dito. Pwede na, hindi rin pwedeng dalawa kasi sisikip. Ayan. Subukan nga natin. So, okay na yan. Ayan mga kabayan. Nandiyan yung center table, dalawang upuan. Dito yung pinakamahaba. At yung extra nandito. Oh. So, at least nandito pa rin. 'Di ba? May upuan pa rin dito sa labas. Tapos, akin na nga, nak. Upuan, nak. Yan. Dito po. Yan, wow. Ang ganda-ganda na talaga ng bahay. Isa pa, nay. Tagdadalawa po, nay. Dito, nay. Yan. Yan. So, okay na yan. Oh. Diba? Ayan. So nice, so nice. Ang lalaki ng upuan, mga kabayan. Maganda na to, ma'am. Kahit Oo. na tatalon-talon ka, hindi kagaya nung sinabi ko. Isa kanina, na yung, ilang buwan lang yon, wala na. Lulubog na yon. alam mo yung mga bata. Mapunit na. Ito, kahit umbag-umbagin pa nila to, kamay nila ang mapudpud dito Maganda siya. 'Di ba? So, okay na. Ang ganda na tinan doon sa loob, mga kawin, na meron ng gamit, oh. Tinan nyo po. Ang ganda na, oh. Oh, see? Oh, ang ganda. Tapos dyan ka. Yan. Tapos manood tayo ng TV, ganyan. Oh, di ba? Hindi na nakasalampak dyan. Oh. Tapos nandito yung mga ano nila dyan, abobot nila dyan. Kasi hindi na pwedeng ilagay natin yan dito. Sisikip na naman. Ay, na mga kabayan, katatapos na mag-dinner. So, relax bago matulog dahil may pasok ang mga bata. Dahil alam naman natin, pumapasok sila lahat. Tapos si Kuya John Reed din, pumapasok din sa trabaho. Plus, si Ate Gemma magigising din ng umaga. Alas 4 pa lang ng madaling araw, mga kabayan. Nagigising na para ipaghanda ang pagkain, baon, almusal, gamit ng kanyang mga anak na 4 na estudyante, mga kabayan. Sabi ko nga po, mga kabayan, no, sa abot ng ating kakaya kasama ang ating mga mapagmahal and very generous sponsors, mga kabayan. At eto na nga yun. Dahil maraming nag-request, no, centralized na dito, mga kabayan, to follow na ang banggit kasi nakalimutan ko na, mga kabayan. Importante, alam ng mga sponsors kung sino-sino sila, no, banggitin na lang po natin yan sa live natin or isingit natin kung paano. Kasi naiwan yung listahan, mga kabayan, nasa Pangasinan. So, pag hindi ko kabisado lahat, pag hindi ko sa ulado lahat, mga kabayan, much better na hindi na ako magbanggit. Diba? Para fair. Okay? So, ngayon, puntahan natin sila, no, sa loob ng bahay ng mga kabayan. Dahil ang bahay nila Bonggacious na talaga, may bago silang upuan, mga kabayan. Yes, may bagong upuan. Halika kayo, mga kabayan. Lalong bumungga ang kanilang upuan. Oh, wow! Ang table nila dito, mga kabayan, dito na sila dining table niya, mga kami, dito na sila kumakain. Kasi maluwang dito, mga kami, malamig pa. And, nakita ko na dito kaagad, mga kabayan. Oh, wow, ha? Sosyal. Ang ganda, kahoy, matibay. Wow, kita niyo naman sila, mga kabayan. Ang bonding nila sa loob ng bahay ay manood ng TV. Yes po, mga kabayan. Oh, hi! Good evening!
Ang sarap-sarap naman ang inyong buhay dyan. Talaga naman, oo. O, di ba? Ang laki ng inyong upuan. Wow! Habang nanonood, nakaupo na sa magandang upuan, mga kabayan. May electric fan pa. Meron pang TV nanonood. At may napapansin pa akong kumukuti-kutitap na speaker. Wow, iba na talaga si Kuya Johnny and Ate Gemma ngayon, ha? Bigati na pati mga bata. O, kumusta yung panonood nyo? Ayos. Nung nakaraan, nanonood kayo dyan, nakalapag lang. Nakasalampak dyan. Pero ngayon, Upo naman. nakaupo na. Anong pakiramdam, Ate Gemma, na nakaupo na ngayon habang nanonood ng TV? Siyempre, ma'am, hindi kagaya nung na diyan lang kami na Sa lapag. napag, ma'am. Diyan namin kami natulog. Kaya, maraming ma'am, na nagbago sa amin. Kaya, hindi namin maano itong, ma'am, na kaya maibili kasi ang sahod lang ng asawa ko, ma'am, napupunta lang sa pagkain, sa mga ng mga anak ko sa pag-school nila, ma'am. Kaya maraming salamat din sa iyo, ma'am, sa pagtulong niyo din sa amin. Pagtulong niyo sa akin sa pagpa-check up ko, ma'am, kahit na napapagod ka na, ma'am. Alam ko na pagod ka na, ma'am, pero hindi mo pa rin na pinapakita sa akin, ma'am. Pero ramdam ko, ma'am, na sobrang pagod mo, ma'am. Kaya maraming salamat sa iyo, ma'am. Kung hindi ikaw, ma'am, siguro, hindi ko alam, ma'am, ang gagawin namin kung saan kami kukuha ng pera na paggasto sa anong check-up ko, ma'am. Kaya maraming salamat sa iyo, ma'am, kahit gabi na. Malayo pa yung uwian nyo, ma'am, pero iniintindi mo pa rin sa akin, ma'am, na matapos. At yung, ma'am, yung resulta niya, ma'am. Kaya maraming salamat sa iyo, ma'am. Talaga. Papasalamat talaga ako sa iyo. Yeah. Walang anuman. Basta gumaling at magiging masaya ang pamilya kasi hindi habang buhay na nandito ako, Gemma. Ha? Kaya ingat sa pagkain. So, ikaw naman, Kuya Jandre, anong feeling mo? Naggaling sa trabaho, pero pag uwi mo ng bahay, masarap na ang iyong inuupuan. Nung kanina, ma'am, yung papunta pa lang ako dito, nakita ko sila sa kalsada. Nakita ko yung tumupuan at saka yung mga bike. Ang saya ko na nakita ko. Nagaginhawa ko, sabi ko, yung sinutupan ng mga anak ko nga hindi ko mabibili, andyan na, bibili sa ibang tao, sabi ko gano'n. Kumbaga yung mga kagustuhan ng mga bata na hindi mo maibigay, na ngayon, unti-unti, Opo, ma'am. naranasan na ibigay, parang ganon. Opo, ma'am. Naranasan nga, kasi gusto nila bibili, wala akong pambili. Bakit kasi wala kayong pambili? Wala mo kasi siyempre yung sahod ko, 600 lang isang araw. Kundi inipon mo sana ng isang buwan, kundi kasya sana sa isang bike muna. Hindi na kami kakain, mama. Hindi mo nakakain. Hindi ba pwede hindi kakain sa loob ng isang buwan? Kaya sabi ko sa isip ko, pag may pira ako, anak, bibili tayo pag mayroon. Pero pag wala, Pasensya. opo, papa, sabi nung yung anak ko. Kaya po sa ngayon, nakita ko kanina, sobrang saya ko. Pang pagod ko, Natanggal. kahit natanggal. Grabe, kita ko yung mga kuan. Kasi talagang hindi ko mabibili yan, ma'am. Saan kanyan? May long chair, may apat, plus may center table pa. Ang ganda. Hindi ko talaga mabili yan. Kahit tumatanda akong magtatrabaho, hindi ako mabili yan. Kahit yan, no? Hindi. May pag-asa. Sa ngayon, nasasabi mo kasi dahil sa trabaho mo. Pero tayong lahat may pag-asa. Malay mo, sige ka trabaho, tapos napaaral mo yung mga anak mo. Isa sa kanila makapagtapos, tapos makatulong din. Opo, ma'am. Yun Diba? lang ang inisip ko. Pag-asa sa mga bata. Yung... Hindi ka... Kaya sabi ko sa kanila noon, mag-aral kayo ng mabuti at mahirapan akong magtrabaho. Tama. Is tawag kayo magpapakita ng kuwan sa akin, sabi ng gano'n. Kahit maglalaglatin na ako dyan, papasok pa rin ako para sa inyo, sabi ng Tama. sa mga anak ko.
Sa naramdaman ko na talagang kung pwede lang hindi na ako magtatrabaho. Talagang minsan hindi na ako makatayo. Sobrang pagod na. Sobrang akong pagod, ma'am. Sakit yung likod ko. Gano'n. Pero wala kang magawa. Oo. Sige pa rin kinakaya. Kaya yung kwan ko, yung talagang ko ako nilabas ko para sa kanila. Sobrang natin hirap pag kumakain tayo, yun ang ulam natin. Kaya sabi ko, magpagkamabait kayo sa eskwelahan tapos galingan nyo. Tapos di kayo mag-aabusado, sabi ko sa kanila, baka may dadating na grasya sa atin. Tama. Kasi nung pumunta ako ng simbahan, minsan lang ako pumunta ng simbahan. Yung hinihingi ko doon sa simbahan, pag birthday ko, tapos sabi ko, huwag di lang ako magkakasakit. Tapos sa isang araw, makakain kami ng 3 bisis. Kasi pag once nga nagkasakit ako, kawawa yung pamilya ko. Kaya yan ang hinihiling. Kaya, yun ang hiningi ko talaga, ma'am, sa pagpunta ko ng simbahan. Pag once nag-aberya ako, kawawa yung pamilya ko. Wala na. Kaya yung pagod ko din, sinasabi ko din sa kanila, ang ganon, na paano naman Yung pagod mo suklian ng pag-aaral. Magsipag sa pag-aaral. Okay lang yun. At least sabi mo, hindi mo nabili yung mga kagamitan na yan, okay lang. Hindi mo man naibili yung mga kagamitan yan, okay lang. Ang importante, nabigyan mo ng magandang edukasyon yung mga anak mo. Yun talaga. Diba? Yun ang importante. Wala ka mang yaman na makikita dito, pero dito sa mga anak mo, itong 4 na mga anak mo, nandiyan yung yaman mo, na nag-aaral sila ng mabuti. Malay nyo, lahat ng mga anak mo, pagdating ng panahon, lahat giginhawa at gaganda ang buhay. Ma'am, yun nga talaga ang naisip ko, ma'am. Diba? Kasi pag di ako nagtatrabaho, kawawa yung mga bata. Yes. Masaya sa mga upuan? Okay na? Okay na po. So, ganyan po mga kabin. Kasi, kung hindi ganitong klaseng upuan mga kabin, ito kasi kahit 10 taon o higit pa, no, kung mayroon man natanggal pako dyan, pakuin lang ni Kuya Jandre, okay na. Pero yung foam, masisira ang foam, yes, sa katagalan, yung leader. Napapalitan yun, yes. Pero, mahal ang maintenance. Every 2 years, every 3 years, depende sa mga gumagamit, masira. Dalhin mo sa upholstery, mga kabayan, magkano ang ibabayad mo. Ito, pako lang katapat, okay na. Pero, gaya na sinabi ko, hindi to basta-basta kasi solid to. Kahit mangga, mga kabayan, ang kakapal ng kahoy at kahit ipukpuk pa yung mga kabayan, no problem. Kaya maraming salamat po sa lahat na naka-specific dito sa ating mga sponsors. At ito na, meron na silang sala set at yung dining table natin, nilabas natin dito para guminhawa at hindi sisikip. Kasi pag nanood sila ng TV dito, katulad ito, banding nila, kasyang-kasya sila mga kabayan. Tulog lang yung isang bata. Okay? Maraming salamat po sa ating lahat mga kabayan sa inyong panonood without skipping us. Please, samahan nyo na rin ng like and share po mga kabayan. Alam nyo po, marami nagpadala, nagdagdag, nag-share para sa mga gamit sa loob ng bahay ni Ate Gemma po mga kabayan and Kuya Jandre. Yes po mga kabayan. At merong bago nagpahabol para dito sa magandang sofa nila mga kabayan, no, or sa lasit, sabi ko nga, at suggest din po ng ating sponsors na sana wag yung leader kasi mainit at madaling mapunit, madaling masira. Tama nga naman po mga kabayan. At ako din po mismo sabi ko, mas maganda kahoy, no, kahit anong klaseng kahoy mga kabayan, kasi may mga bata, no, madaling punasan, madaling linisin, very less yung maintenance mga kabayan, unlike doon sa leader mga kabayan, mahal magpa-upholstery, hindi na kaya. So ngayon, ang abot at nagpahabol po para doon sa kanilang bagong sofa or salasit mga GV Cortis po mga kabayan, and shout out sa kanyang mother na laging nanonood din sa atin na si Mami Binilda Cortis. Hi po Mami. And of course sa ating parent sponsor din po na si Ma'am Susan Tibay from Canada, si Ma'am GV Cortis mga kabayan and si Mami Binilda Cortis, nagpabot sila ng 8,953. And then si Ma'am Susan Tibay from Canada po mga kabayan, nagpabot ito ng 6,000. Kaya maraming salamat at naibili na po natin. Kaya salamat sa ating mga pagmahal and very generous sponsors mula umpisa hanggang ngayon. We love you all. God bless us all. Ping, 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 ping. Mwah!
di ba? Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.